Ato ta sa pulong sa Dios. Ang topiko nato igsuon nagkahulugan ang dakong pagbayloay, ang dakong pagbayloay. Unsa man ni siya igsuon? Ning kabuntagon ekspektar nga dunay kausaban sa imong paagi sa paagi nimo sa panghunahuna, paagi sa pagtuo, tingon man sa paagi sa imong pagkinabuhi. This will change the way you think, the way you believe, and the way you live. Because right living, ang sakto nga pagkinabuhi, ang sakto nga pagtuo, muhatod og bag-o maayo sakto nga pagkinabuhi. Muni ang gitawag nga dako nga pagbayloay nga atong hisgutan karon. Kaya sa atong kanta kaganina, dunay part dito nga here I am to worship. Unya sa chorus, giingon dayon nga I'll never know how much it costs. Tapos siguro ay mo nasaktan ba ato nang palawman atong awiton aron ta hinumdom pagka please. Here I am to worship, here I am to sabay ko na. Here I am to say that you're my God. Okay, part lyrics. Lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ang chorus patay. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Ano nga ba ang ganda? Murag simple ra kayo nga imong paminaw igsuon, pero kung imong tugaron ang doctrinal foundation ana, ingon siya sa Binisaya, pabalik ta sa lyrics. Wa ko masayod, di ko matugad ang kadako sa imong bayad. Ang gibayaran nimo dito sa cross. Lyrics please. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kung sa manay na hitabo dito sa cross makaigsonan. Ngano dito? Unsa di ito? Para asa dito? Kay balo ka para asa? Para ka kinsan? Para kanimo kanako? Dili para sa Ginoo. Magpakahiro lang lugar sa dito, magbitay-bitay sa cross, magpabunal-bunal o niya pagkahuman, huwag ba dito hinungdan? Para ba lang to maluoy ta? Para ba lang matandog ta? Para nga mobilit na ta? Dili igsoon. Dunay kahulugan ang iyang mga pagantos. Okay? Muna itong tunan karon ni kabuntagon, the great exchange, ang dakong pagbinayloay. Ang dakong pagbayloay, nga gikan ka nato nabalhin kang Kristo, gikan ni Kristo, dinhi ka nato. Nagsamot na pastor, nalibog na yung kung unsa na ginimong ipasabot, nga ano man nga unsa naman ang balibali ng istorya. Kay gikan ka nato na transfer kang Kristo, gikan ni Kristo na transfer ka nato. Dipulihan na nimo pulo pastor, wag yapon ko kasabot, sige pasabton ta ka. Ang pag-antos ni Kristo dili para niya, para to na to. Amen? Para to sa atuan. Basahon ganin na to sa Isaias 53. Okay? Isaiah 53, maong ni mag-aisang na gitawag nga Messianic prophecy. Ang propesya may tungod sa manluluwas. Mingon niya sa verse 1, Isaiah 53. Ang mga tao mitubag, kinsa makatuo sa amo karong gisangyaw,
kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Ay gahom gipakita ni Isaias 53. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanong diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon o wala siya kaambong nga mabihag kita kanya. Gitamay nato siya, gisalikway nato siya. Nakasinati siya mga kagulanan o mga pagantos. Gani, walay mo tanaw kaniya, wala nato siya tagda o gipagkawalay dili lamang apan. Giantos niya. Kinsa man maningan niya? Si Kristo. Giantos ni Kristo ang mga kasakitan. Nga kita puntay angay magantos o gipagpasan ang mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya. Nagtuo kita nga katong iyang mga bunal na dawat. Nagtuo kita nga maotoy silot sa Dios. Silutan ba nimo ang matarong na anak sa Dios? Dili angay silutan ang matarong. Pero ni atong panahon na ingon nga nagtuo ang mga tao nga iyang pag-antos nga atong panahon na nag-antos tungod kay duna say sala na nabuhat. Gisilutan siya sa kaso nga wa niya mabuhat. Dayon makita nato magkaigsunan nga ni anang maong pag-antos ni Kristo. Nahimo siyang nasamaran, nahimo siyang napangos, gani nahisamaran siya tungod sa atong mga sala. Kinsang sala? Atong mga sala. Kinsay nasamaran? Siya. Kinsay nag-antos? Si Kristo. Kinsa ang nakasala? Ang tao. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Nahimo siyang nakasinati mga latigo, kastigo, bunal, bunog, kulata, sipa, dunay gigamit pa nga pangbunal niya mga igsunan gitawag nga flag room sa mga Roman sports. Kining flag room igsuon usa ni sa kabunal nga dunay handle o niya ang iyang pisi mga panit tumoy sa maong pisi dunay hait nga mga puthaw o dunay mga bukog nga inigbunal ani sa tao mahimong mukalot sa panit mulaksik sa unod makita ang bukog nga sa imo makita mugawas na ang pari tungod ni ining nakong mga pagkisi sa unod o gani sa tingali dili lang pari ang mugawas pati na madre tungod kay labihan di kayo sanglitan na iyang people sa karaang panahon. Hala nasama nakita ng pare ninito sa grabe na gyud kaayo. Di ba kumasamad ka nay puputi? O di tawag di ba ang sa igasulokon sa pare puti. So tana di ba? Mo na mga katigulang mo yun. Hala nakita ng pare sa ato pa grabe na nasamad. Maklaro na ang bukog mga kaigsunan mo ning pag-antos ni Kristo. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas ka nato o pinaagi sa iyang mga labot na ngaayo kita. Makita nato makaigsunan dili tiaw ang giantos ni Kristo kay kato maong samad o pangos habdos pinhot bunog nagburot tanan ang bahin sa lawas way parte sa lawas nga wa ni burot kulata kita katang nakulatahan pagsumbag sa baba, burot. Sumbag sa agtan, muburot, di ba? Oo. Muna nga, dili mahitsura ang yang dagway. Walay parte siyang lawas, way bunog o way niburot tungod kay grabe ang bunog nga iyang nadawat, grabe ang silot nga nadawat sa sala nga wa niya gibuhat. Ing anak makaigsuunan. Walay parte sa lawas nga wa mapangos, wa masamat, walay tatsa kundi tanan parte ni agi o grabe nga pagdagmal kaniya nga giingon diha sa Isaias 52:14. It is very graphic, very gruesome ang iyang mga nag-antos magaigsunan. Kanang Passion of the Christ nga salida di pa na siya mao kay matod pa sa 52:14.
Daghan ang nahibulong kaniya. O, siya sabot mo nahibulong yung people. Daghan nasyak sila sa ilang nakita nga noon sa ang iyang panagbuhay nga di na mahitsurag tao. Murag sumbi. Siguro nalangkat ang iyang bakba. Nagisi na ang ilong. Nalaksi na ang kilay. Usa pa salamat mo kay napamoy kilay nga inyong gapurma-purmahon si Kristo wa nagikilay. Na bisag ganiyang balbas gilarot matud pa sa salmo. Grabe ang anto sa Mesiyas mga igsoon. Labihan nga di na siya mahitsura tao para kag kinsa. Para niya, para nato. Ang tanan niyang gibuhat para kanato nga kaigsunan. Unsa bay anaa kanato nga nahigugma man ang Dios? Wala kay ang tao makaigsunan sa iyang kaugalingon makasasala sa iyang pagkamatarong dahugaw sa karbo. Walay mapala ang Dios nato. Apan sa grabeng paghigugma niya, siya ni pasan o ni antos sa tanantang mga kasalanan. Sa Isaias, makaigsunan 53, padayon nga atong mabasa. Kitang tanan, sama sa mga karnero nga nasalaan, o wala musubay sa hustong dalan, apan siya gidakdakan. Sabot mo dakdak yung people, gidakdakan, nahanok, nagtipunog, diha kaniya ang tanan pagkasalanan. So dili lang nga na-transfer kundi nabundak diha niya nga kita unta sama man sa mga karnero nga walay tumong, pero ang mga tao nga wala magpakabana way tumong sa kinabuhi mao nay gipakamatyan og kini mao ikaw ug ako. Mangutana ka, pastor, wala pa man ta atong higayuna, hagas manugan na apil ta. Tungod kay ang iyang gibuhat sa cross is not bound by time, it's timeless. There's no such thing as before and after. Siya manggani ang Alpha o Omega, sinugdanan o katapusan. Sa sinugdanan magaigsunan bisag wala ka, apil ka na. Kay sa iyang hunahuna kasing-kasing naghunahuna sa kanimo. Wala kay tumong. Wala kay tumong. Wa kita magplano mga lagas Ginoo. Pila kaninyo nakaingon nga nagplano mo musimba? Sa diyang wa pa mga Kristohan, pila kaninyo nga musunod, nagplano musunod sa Ginoo, wala. Naganoy lang ta tungod sa gahom sa balang spirito o karon na sinati nato ang bunga ni ini. Bunsa magkaigsunan ni ining maong dakong buhat ni Kristo ang dakong pagbayloay. Nabalhin na transfer na pulihan ang tanantang kasalanan tungod kay siya nahimo gitawag nga karnero, nating karnero nga gihalad alang sa sala sa tibuok kalibutan. Apil kanako tibuok kalibutan pamanggani ang apil. Apil na kaana igsuon. Nating karnero. Unsa man ang nating karnero? Kasabot pa mong nating karnero mga bata? Ha? Anak sa karnero, igagaw sa kanding. Pero igsuon kining nating karnero, inosente kaayo, walay labot siya sa sala sa tao. Sa diha muduol ang tao dito sa Ginoo sa ilang panahon sa templo, magbitbit siya og karnero, ihalad niya ni sa pari, muingon siya sa pari, niya ang akong halad. Kini nga mong halad para sa Ginoo, iyang ipatanaw sa pari, ipacheck sa pari kung wa ba'y dipikto, di ba buta, di ba pungol, dili ba ingon nga masakiton, dili ba siya piang, wala ba siya tatsa, unya mutapion ang tao uban sa paghimo o
pamuhat sa pare ni anang panahona matransfer ang sala ni atong tawhana ni atong inosente way sala way labot nga karnero o diha sa dihang mahalat katong maong karneroha ang tao mahimo mo uli nga way sala ang karnero nagpasan sa iyang sala. Walay tatsa, wala kisay labot inosente sa pag-ayo makaigsunan. Mauni ang ulagway ni Kristo. Di ba si Kristo gitawa sa diha nga mutambo mo misa ngayon, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa ito ba? Nalimon mo mo? Amen. Mituo ka nga siya ang nating karnero nga nagapasan sa sala sa tibok ng kalibutan nga lakip ang imong sala. Nahimong nadagdag diha kaniya makaigsunan ang inosenteng karnero nga way labot sa imong sala. Siya nahimong sala alang kanatong tanan. Busa sa verse 5 nag-ingon, apan siya si Kristo gisamaran tungod sa atong kalapasan, nagbunog siya tungod sa atong mga sala. Ang silot nga inyong giantos, iyang giantos, mao ang nakahatag kanato maayong kahimtang. O pinaagi sa iyang mga labot, aduna kitay kaayuhan. Gipulihan, unang pag-transfer makaigsunan ang divine exchange. Number 1, take note. Kung you are a top note taker, suwat ni. Gipulihan ni Jesus ang atong mga sala sa iyang pagkamatarong. Si Jesus, gibayluan niya ang atong kasalanan, pinaagi sa iyang pagkamatarong. Kaya ginaingon nga siya lagi nasamaran tungod sa atong mga sala. Makita nato ang naigsuon diha sa bagong tugon. Diha sa ikaduhang Korinto 5:21, si Kristo wala kayo'y sala. Apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kun anaa kita kang Kristo, ipagkamatarong kita sa Dios. The moment you believe Jesus Christ, mo take effect ang iyang gibuhat sa cross. Ang gibuhat niya sa cross, nga doon na kahigayunan ang taong mapasaylo. Kaya kung kita lang ang atong pagkamatarong hugaw nga trapo. Ang iyong pagkarelyoso, wala din na siya makaigsuunan. Dili din na siya madawat sa tubangan sa Ginoo. Busa si Kristo na mismo, ang Diyos na mismo, ang nihimo pamaagi. Tungod kay God is just and God is merciful. Two qualities of God. God is just and God is merciful. Kung sabi po sa putani, ang Diyos matarong, Diyos maluluyon. Sa pagkamatarong o sa pagka-justisya sa Ginoo, sa iyang pagkamatarong, ikinahanglan matuman unsay demand nga angay bayaran tungod sa sala. Penalty sa sin. So tungod ni ini, pwede palabyon sa Diyos nga way silot o walay kabayaran ang sala. Kaya ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya, walay bisan usa ka nato nga way makasala. So to fulfill the requirement of justice, ikinahanglan ang mercy. Mercy may step in. Si mercy may sulot. Adili si mercy nga tao. Si mercy ng kaluoy ni mercy, ang kaluoy sa Dios nga mo gitawag nga mercy, may pataliwala. Isa ako'y bayad anak. Tungod sa demand sa justisya, ako'y bayad anak, o nahimong namatarong kita o ako. Palakpakan ang Ginoo. Amen. Amen. To illustrate further, mauni igsoon. Dito sa cross, sa diyan mo tuo ka, mo take effect ni. Mo take effect ang unsa? Ang atong kasalanan mo padulong ni Kristo. O ang iyang pagkamatarong mo padulong nato. Mo yung gitawag, dunay pagbayloay. Amen. Unsay tuyo para ikaw o ako makaduol na sa Ginoo. Ang pagkamatarong sa diyan mo tuo ta, isipon ka nga dili nasad-an at tubangan sa Dios. But pasabot nga pinasi sa kinaiya ni Kristo, dili sa atong pagkamatarong. Makaduol ka na igsoon. Makahimo na ka sa pagduol tungod kay ang bayad nga gikinahanglan sa kasalanan nga atong nangabuhat o sa kinaiyahan sa sala nga maoy nakapabulag ka nato sa Dios, iyan ang gibuhat.
Kining kanta ato paminaw nigsoon. Ang iyang gugma mao gayud ang mituman sa bayad ng ikinahanglan para ikaw gago magkasinati o kagawasan kapasayuanan. Mahimo na kang dili na magpasan sa imong kasalanan. Bisan unsa pagkahugaw ang imong sala. Bisan pag-unsa pa ka dag-om. Bisan unsa ka ngit-ngit ang imong kagahapon. Mahimo ka nang mapasaylo sa tubanga sa Dios. Amen? Sa kabayong handog para sa dako nga gugma mo, ibasan mong tanan akong saya kapakiasan. Amen? Wala ta malipay, amen? Siya nagpasan sa tanan para ikaw huwag ko. Usani mga adlaw ako mubalik na ta sa itong Ginoo, magigatubang ta, makasulod ka sa iyang giandam, o mismo karon magsugod ang panalangin iyang giandam dito sa krus. Hallelujah. Pagkanindot sa buhat ni Kristo. Katurang mga tao nakasabot sa unsa gibuhat ni Kristo may makadayo ug maayo. Kung nasabtan mo lang kung sa kadakong buhat nga gibuhat niya, mahimo kang magkapasalamat kung maayo. Magkaimong kasalamat, Lord. Dili ko ang ngayon apan imo kong gihinduan, makaduol na ko kanimo. Amen? Gipas-an ni Kristo ang tunglo o gibayluan niya kini o panalangin. Ikaduha nga pag binayluay o pagbayluay. Jesus took our curses and give us His blessing. From curse to blessing. Nakatabok ka na. Kaya kung saan ba mga iso na unsang tunglo sa imong mga katigulan ng nadawat, pati ikaw tingali na tinunglo sa usa sa imong kinabuhi, gitunglo kag tao, gitunglo kag ginikanan, gitunglo kag laing mga kaparintihan, sultihan ko ikaw, mabunto na ang tunglo mga igsunan, kanang silot, kanang dili maayong mahitabo sa imuha, mahimong mabag-o na o makadawat kag panalangin gikan kaniya. Palagpagan nato ang Dios. Amen. Kung kanunay ka gingon, gani malasong man niya akong kinabuhi, makaisunan ka ng gingon ni mong dimalas, diyan ni Kristo mapapas, tungod kay siya, nagwagtang sa panantang mga tunglo, nga di ka na angay mag-antos para ikaw makapangalagan sa Ginoo. Amen. Dili na tantangon ang tunglo para mahayahay ka. Para ngawa na kay tulubagon. Nini mao tulubagon sa pangalagad, makabuhat ka na. Nga naman, gawas nun ka sa panalangin niya. Amen? Matod pa sa Galacia 3:14 o 3. Gilukat kita ni Kristo, gikan sa tunglo, sa malaot pinaagi sa paghimo, sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod ug alam ka nato. Amen? Next verse. Gihimo kini ni Kristo aron. Unsay tuyo? Aron. Basta may mo na aron, mo na tuyo. Nga naman, aron. Aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag sa mga dili Hudiyo. Kinsa man ang dili mga Hudiyo? Kita, we are Gentiles, we are not Jews, we are not Israelites. Apan gihimo ni Kristo nga motabok dinhi kanato ang panalangin aron og ako og ikaw dili na magkapos sa tunglo, gihimong ning tanan pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Amen. You can have peace, joy, prosperity, o forgiveness tungod kay si Kristo naglukat ka nato sa tunglo. Ikatulong pagbayuay, gidawat niya ang kasakit o gipulihan sa maayong panglawas. Amen. Dili ka na angay nga mag-antos mo ingon ka nga
Agoy, nag-antos na yung ko tungod ni sa akong pagkapalahubog kaniadto. Agoy, nag-antos na yung ko tungod sa akong pagkahinigarilyo kaniadto. Dili ka na dapat kung ikaw udoon ni Kristo, dili ka na dapat nga mag-antos niya na sa diha nga oras mangayo ka, tinud-anay ka mudool sa Ginoo, mahimong mawagtang ang resulta sa bisyo sa imong kinabuhi o dili ka na angay mag-antos tungod kay ayuhon ka man ni Kristo. Dili bot pasabot, tansa kadali. Manigarilyo sa ko, muinom sa ko, total o apikid di na ko kaginhawa. Ako ni i-claim. Magkaisonan, wag yung ka magplano mag-alagad sa Ginoo. Laruhon tani. Wala niyahanyag na saad para magpadayon ka sa sala. Gihanyag ni nga saad para muundang ka na sa sala. Palatakan ng Diyos. Amen. Muna buhat ni Kristo. Di na mabuhat ng tao. Buhat na ni Kristo. Kung sa pangayua, ang kagawasan nga, Lord, ikaw man nagbuhat balatian, apel ang gamot hinungdan ini. Kaysa dihan si Kristo mo ibot o balatian, pati ang gamot iyang iton. Pati ang imong tinguha sa sigarilyo, ang tinguha ni mo sa tagway, ang tinguha ni mo sa droga, ang tinguha ni mo sa pagpakasala, ang tinguha ni mo sa mga bisyo, magkaisunan, tanggalo na, larot pati ang gamot ni aning maong balatian. Amen? Muna tinuod ng ebidensya, nga ikaw, linukat na. Pero kung hantod karon, imurang tuhuan sa imong hunang-huna, pero di ibutas kasing-kasing, way mahitabo niya. Gipasaan ni Kristo ang tanang tulo para makaigsunan, mahimutan, mahigawas sa tunglo sa balatian. Kaya sa unang Pedro 2:24 dito sa cross, muna initabo. Sa oras na mutuo ka, mauni na itabo sa cross. Gidala ni Kristo diha sa iyang lawas. Katong sa iyang lawas, dili lang physical pain, kundi makaigsunan ang spiritual effect of sin. Ang spiritual effect of sin, ang imong pagkapagkakon, ang imong pagkamahiligon sa kalibutan, ang imong magpagkabuhon, gidala na ni Kristo dito sa iyang lawas. At dili na, dili lang ang balati at pati na tong imong pagkadautan, ang kasalanan, ang tanan klase sa mga ngilad na batasan, gidala na ni Kristo. Ayaw gid og ingon nga ingani man gid kaliwat, ingani man gid ang batasan, uskon po din ako na dili makaigsunan ka na makaingon karon, wala ka na excuse kay gibayaran na ni Kristo busa do na kahigayunan sa pagpag-o. Amen. Gibuhat na ni Kristo aron kahigayunan sa pagpag-o, dili kay kahigayunan nga magpadayon ka sa sala, kahigayunan na sa pagpag-o nga naman dito sa cross. Gidala ni Kristo Jesus diyan sa iyang lawas ang tanan-tan mga sala aron dili na kita magpakasala kundi dili magkinabuhi na matarong. Mao na rason ang iyang pag-antos para magkinabuhi na kita matarong nga pinaagi sa iyang mga labod o sa mga samad mga ayo kita pagkamping na lang siya. Kaya kung mga ayo ka sa imong pagkamadumtanong, sa imong pagkamagarbuhon, kanang mga psychosomatics illness, mawala na. Kaya doon ay mga sakit sa ulo, sakit sa lawas, hinungdan, tungod na po kayo masakiton ka kasing-kasing. Sige ka manggugdumot, sige manggugkasina. Muna dili mo masabdan nga nung inaangin mangyug ko. Kapanog naon ko, pero wala ang temperatura, wala magkagilanat, wala kay kalentura. Init imong sulod, tungod na sa resulta sa sala. Kung sa ikinahanglan na kaigsunan, ato i-claim na pinaagi sa mga samad ni Kristo Jesus, alakip ang atong kasalanan na naayo kita ang tanan. Amen. Palakpakan nato ang Diyos. Doon na may kahilingan na mga ayo ka. Kaya nang maong kayuhan makaigsunan, mahimutang doon ay kagawasan mga lagad kaniya. Ikaw pa. Okay, ikaw pa. Gikuha ni Jesus ang akong kapubrihon o gihatagan ako bahandi panalangin. Matod pa diha sa 2 Korinto 8:9 makaigsunan, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Jesucristo bisan siya dato man gito si Kristo. Nabagoy tao nga may tresurero niya way kwarta. Si Judas may ang tresurero, di ba? Na si kwarta. Magkuha ko ng tresurero. Kinsa ninyo gagna mo tresurero, financial manager. Oy, why mag-financial manager o niya yung sweldo 2 digits, 3 digits lang. Ang financial manager at least nakakay 6 digits. Mga kaigsunan, imo diha, kaya nasayod ka mo sa grasya sa atong Ginoong Jesucristo, isan siya dato, nagpakakabos siya
tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Amen. Aron madato kamo. Wag kung baka madato ka. Hindi mo dapat madato ka. Walay kwarta. Pwede ra. Amen. Kada mga dato ang lakaw-lakaw ng walay kwarta na. Plastic ray dala na. ATM ba? Madato tungod kay kana magtampo yung panginahanglan. Dato na na. Nakabayad pagka o kwan, kurente tubig karong mula na, renta. Sakyanan. Dato ka na. Amen. Nagkakaroon na kagad katulo sa isa kadlaw. Aw dato ka. Oh, mahimong madato kita. Number 5. Jesus took your rejection and give you His acceptance. Kung sabot-pasabot, anak pagkaisunan, ang atong pagkasinalikway. Sa mga sa wounded kay sinalikway, o ba na sinalikway, ginikanan, sinalikway, o mga higala, ang atong pagkasinalikway, rejection, pulihan niya sa iyang acceptance. Si Jesus nakasidati magkaigsunan ug daghang pagtamay, gilutan, giyatakan, gibugal-bugalan, gipurong-purungan o korona nga tunok, insulto man ha. Purong-purong sugod ka, purong-purungan ka pero tunok. Ha? Ipagaon ka panos. Ha? Pagkanon lagi ka pero init. Panos kay spaghetti. Okay ra? Okay na ba itong spaghetti atong yaging Domingo? Huwag po balik-balik ko, no? Okay, ang uban siguro, nagla mo aslong, supreme aslong maniga. Nga naman ang sauce, aslong para itong itagaan itong yaging lunay organisasyon ng hatag o spaghetti. Sa aslong man, sa manghatag gani, dilipan, os, naman ginang sauce. Medyo aslong. Pero magkaigsunan, si Kristo ni hatag sa iyang kaugalingon, nahimong gipurong-purungan sa tunok apan magkaisunan. Nakita nato nga katong pagpurong-purong kaniyang tunok o pag sa likway kaniya, pagbugal-bugal kaniya, mao to ang higayon nga mahimutang madinawat. Unsay ebidensya na pastor, magkaisunan dito sa iyang pagpalansang sa krus. Diba inyong nahinumduman, ningit-ngit o tulo ka oras, nilihok ang yuta, napalaka ang mga sundalo o kung sa'y mahitabo kung ang ilang nilansang dili mamatay, ila utang tiwasan bunalan, pero miingon sila igo na lang dunggabon ang iyang kiliran at tumura dito sa templo sa Israel. Dunay nahitabo makaigsoon. Okay? Kung tan-awan kung sa'y nahitabo igsoon, sa diyan nilansang siya sa cross, gibugal-bugalan o tinamay, nagpurong-purong sa tunok, dunay nahitabo sa ilang templo makaigsunan nga atong makit-an muni ang ebidensya pwede na ta na mahimong madawat ni Kristo. Diha nga dibungat siya nga mitugyan ko ang akong espiritu kanimo. Diha dayon nagisi ang kurtina, ang tabil mismo gikan sa taas. Unsay kahulugan ani igsoon? Siya nga naghimo sa sakripisyo mihatag nagdalan para kanatong tanan. Diha sa Hebrewanon 4:6 nagaingon, si Apostol Pablo pinagi sa pinadayag sa walang espiritu, mauni ang iyang pulong. Katong 4:16. Okay? 4:16.
Sa English magaigsunan, let us come boldly to the throne of grace. Dinhi magaigsunan ingon sa Binisaya nga translation, busa dili na kita magpanuko. Unsa kay pulong magpanuko? Guro mga yung people nilang kasabot o panuko. Ayaw na don't be hesitant. Ayaw na pagduha-duha. Ayaw pagpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Amen. Kay dili basta-basta duolon ang trono sa Dios kaniadto. Apan karon sumala sa pulong sa Ginoo. Busa dili na kita magpanuko. Pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gikinahanglan. Amen. Mga kaisunan mo rin, gibuhat niya kalang natong tanan. Nga ang tanan ni mo pagkasinalikway, dunay mo dawat o imong maduulan si Kristo Jesus nga nihutapos tanan aron ang ikaw ako makadawat sa panalangin nga gikinahanglan. Number 6, Jesus took our shame. Gikuha niya ang tanan tang kaulawan o gihatagan sa tagkadunganan. Gitwatan niya ang tanan nimong kaulawan aron ikaw ako mahimo ng kapasidunggan sa iyang atubangan. Dili man ta tamadawat tungod sa atong kasalanan, pero nag-ingon diha magaigsunan sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, looking unto Jesus the author and finisher of our faith, who for joy and has set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Nahimo siyang nakalingkod sa trono sa grasya sa Dios ug himaya nga iyang naambitan kadungganan gikan sa Dios, iya pod ning ipaambit kanatong tanan. Number 7, the last divine exchange. Jesus took my death and He gave me life. John 3:16 nagingon, for God so loved the world, kay gigugma sa Dios ang kalibutan, ang katawhan, nga iyang gihatag ang iyang buktong anak kasigin sa muto kaniya, makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Imbis kamatayon, gipulihan niya o kinabuhing dayon. Amen? Dili na nga ikaw mahadlok pa sa kamatayon nga mahibulag ka sa Dios kung muduol ka ni Kristo Jesus. Tungod kay iyan ang gipulihan ang imong kamatayon, ang imong pagkahimulag sa Dios tungod sa sala, pinaagi sa kinabuhing dayon nga iyang gihanyag kanatong tanan. In summary, I would like to close this. Pag kung ato ning i-conclude makaigsunan, tanan nga atong natunan, si Jesus nahimong nasilutan para aron ako mapasayo. Si Jesus nasamaran para ako mamaayo, matambalan. Si Jesus nahimong sala para ako mahimong matarong. Si Jesus namatay aron ako mabuhi. Si Jesus kabos aron ako mauswa. Si Jesus naulawan aron ako mapasidonggan. Si Kristo Jesus nahimong sinalikway para ako madawat o mahimong makaduol kaniya. Unsa may imong buhaton karon. Sa hanyag sa Ginoo ayaw palagya. Kini mao kahigayunan makaigsunan talagsara nga dunay Dios muhanyag dinhi kini si Kristo Jesus lamang. Si Kristo wala magpabilin sa minatay sa lugnanan, nabanhaw siya alang o tungod kanato. Naghanyag siya o kapasayuanan, kaayuhan, pagkamatarong, kinabuhi, mauswagon, mahimong kadungganan o makadawat kita, mahimo kitang dinawat sa iyang atubangan. Ning kabuntagon manindog kang tanan. Naaragyot kanimo, kung sa imuhaton nimo sa iyang regalo. Kung imo palagyon, imo ng desisyon. Kung magmanggahin ka sa imong kasing-kasing karon, ayaw mapasula ang Ginoo. Kay ning higayuna, atong hibaluan dito sa cross, sa Kalbaryo, gibuhat niyang tanan. Iyang gihimo ang tanan para kanimo o kanako. Ang imo na lang buhaton, motuog ka kaniya. Why sa payan ug unsang kadahapon, ug unsa kadautan kaniadto? Ang iyang importante mao ang imong karon ug ang imong kaugmaon na imong desisyonan, imo siyang dawaton.